Hi guys, maaga nga pala akong naglaba dahil nga may paparating na naman na bagyo. Ay nako, Diyos ko, hindi talaga maubusan ng bagyo. Sobrang dami ko na kasing labahan guys. Sobrang tambak na yung mga labahan ko. Kaya yung una ko na muna nilabahan, etong mga light color. Lalo na nga yung mga uniform ng mga bata. Binabad ko na muna yung mga puti guys. Inuna ko na muna ang kusutin nga etong mga light color. Yung mga dark color naman at yung mga sapin, ay nako, hinuli ko na lang muna yun guys. Tsaka na yun. Kapag uminit na nga yung panahon, dahil nga kung ubusin ko sa paglaba, ay nako, baka hindi na nga ako makatayo sa sobrang dami at hindi ko naman din to may sampay nga lahat dahil nga wala naman akong sampayan nga dito. At ayun guys, sobrang aga ko nga nag-umpisa dyan maglaba. Alas 5 ng umaga, nag-umpisa na nga akong maglaba para maaga ko nga din tong maisampay. Kaso nga lang, ayun nga, maulan nga dito sa amin dahil nga may low pressure. At ayun guys, sa loob ko nga lang to isasampay kasi nga hindi na matututulo kasi nga i-spin ko nga to para masampay ko nga sa loob ng bahay. Kung marunong lang to maglaba, itong mga anak ko guys, ay nako, hindi talaga ako matatambakan nga ng labahan. Kaso nga lang itong mga anak, sobrang tamad maglaba guys. Hindi ka to marunong maglaba. Tinuturuan ko naman to pero ayan. Hindi kagaya sa mga bata nga noon. Kami noon guys, nung bata pa nga kami, 8 years old, marunong na nga kami maglaba dahil maliliit pa nga kami. Lagi ka kaming sinasama ni mama nga doon sa ilog para nga maglaba. Hanggang tinuturuan na nga kami maglaba. Kaya sa edad ko na 8 years old, marunong na ako maglaba sa mga damit namin. 5 years old pa nga, marunong na nga kaming magsaing. Kami na nga yung mag-igib ng tubig. Sobrang layo pa. Pero yung mga bata ngayon guys, gripo na nga. Nandyan na nga sa harapan ng bahay yung tubig. Hindi na nga lalakad yung saan saan. Hindi na nga lalakad ng malayo. Pero ay nako, sobrang tamad pa rin kumilos. Tapos yung mga bata ngayon, papagalitan mo nga lang, ay nako, sobrang magtampo pa. Hindi kagaya noon guys, yung mga batang 90s, batang 80s, ay nako guys, kahit halos patayin na sa palo, pero hindi talaga nagtatanim ng sama ng loob. Talagang sobrang taas talaga ng mga respeto nga sa mga magulang ng mga bata nga noon. Pero ngayon guys, ewan ko na lang talaga. Hindi mo na nga napapalo, pero sila pa yung masama ng loob nga sa'yo kapag napapagalitan mo. Anyways guys, eto na pala yung kusina namin. Ayan, nakasirado na nga siya guys. Hindi na nga papasukin na ng pusa. At ayun guys, pagkatapos ko nga pala maglaba, pumunta nga kami ng palengke ng asawa ko para bumili nga ng ulam dahil nagugutom na nga ako. Dahil hindi pa nga ako nag-almusal, naglaba na nga ako pero hindi pa nga talaga ako nag-almusal. Kaya pag uwi namin galing palengke, nasikaso ko na kagad etong binili namin ng ulam. Bumili lang kami guys ng kalahating kilo ng karni at isasabaw nga namin to. At bumili na nga rin ako ng isda sa palengke, yung isdang tamban dahil ipiprito ko nga to. Kalahating kilo lang yung binili ko na isda dahil nga sobrang mahal pa nga ng kilo ng isda dito sa amin guys. Hindi pa nga ako nakabili ng ibang isda nga para nga i-stock nga sa ref dahil sobrang mahal pa talaga ng mga bilihin nga dito. Dahil siguro nga sa panahon, pero kahit naman maayos yung panahon nga dito sa amin guys, sobrang nagmamahal na talaga yung mga bilihin nga dito. Kahit nga mga gulay, sobrang nagsisitaasan nga talaga. Bumili na nga rin ako ng lato. Habang pinapalambot ko nga yung karni guys, sinugasan ko naman etong mga gulay nga ilagay ko nga doon. Pagkatapos sinabi ko na muna yung gulay, hinugasan ko na nga rin etong mga isda. At pagkatapos naman, nung malambot na nga yung karni guys, kinuha ko na nga etong gulay at nilagay ko na nga dito sa nilaga nga na baboy. At kapag naglaga ako ng baboy guys o di kaya manok, ay nako, sobrang dami talaga ng gulay yung ilalagay ko. Ano ba naman kasi paborito ko nga itong gulay guys, lalo na nga itong pechay. At gustong gusto din kasi to ng mga bata. Nung nilagay ko na nga yung mga gulay guys, sinakpan ko naman at pinatay ko na yung apoy para nga hindi malanta yung gulay. Masarap kasi yung gulay guys kapag half cook lang. Pagkatapos pinirito ko na nga itong isda na tamban. Ayan, pagkatapos ko maprito itong isda na tamban guys, binigyan niya ako ni mama ng biko. Nagluto pala sila ng biko. Kaya ayan, kain po tayo.